Hallelujah. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Mapagpalang umaga. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So, ay last Sunday of May, bukas June na. Ang bilis po ng time. At naniniwala po ako na hindi matatapos ng taon na walang gagawin ng Panginoon. Amen. So, let's hope for the best and we believe na this year 2026 marami pong gagawin ng Lord, hindi lang dito sa church, kundi sa buhay ng bawat isa. Na talagang lahat lalago. Amen po ba? Sige po, buksan natin ang Bible natin para sa ating topic ngayon. Jeremiah chapter 15, verse 19 to 21. Sabi po dito, ganito ang isinagot ni Yahweh. Kung manunumbalin ka, tatanggapin kita, at muli kitang gagawing lingkod ko. Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan, at hindi nang walang kabuluhan, muli kitang gagawing propeta. Lalapit sa iyo ang mga tao, at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito, ay gagawin kitang isang matibay na pader, na tansyo. Lalabanan ka nila, ngunit hindi sila magtatagumpay. Sapagkat ako'y sasayo, upang ingatan ka at manatiling ligtas. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Let's pray. Let's bow our heads and close our eyes. Father in heaven, in Jesus' name, thank you, Lord, for everything you have done. Ikaw ang Diyos, Panginoon, namin sinasaba. You are the God of Jeremiah, and you are the same God whom we worship today. I pray, Lord, na sa mga oras nito, patuloy, Panginoon, na ikaw ang magtunag ng salita. Thank you, Lord, for grace. And thank you, Lord, ngayon pa lang sa mensahe ito. Salamat po sa gagawin mo, sa breakthrough, sa victory. And we pray, Lord, in this topic, everyone's mind, everyone's heart will be transformed. And I rebuke every work of the enemies, Panginoon, sa mga oras ito, sa lugar na ito, at sa buhay pag sa anak mo. Ito, Panginoon, ang may taas na natin po iba. Lord, I pray na patuloy po na magbigay ka ng kapahayagan, patuloy magbigay ka ng tapang asay. Share your word, Panginoon. I rebuke every distractions. Thank you, Lord, for everything. We give you the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Ang topic po natin ngayon is Return Now. Return Now. So dito po makikita natin sa kwento is patungkol kay Jeremiah. Sa Bible, si Jeremiah po ay isang propeta, isa siyang batang propeta. At ito yung mga time na siya po ay umalis siya sa Lord. Yeah? Ipabasahin mo yung Bible, nakalagay dun sa Bible na si Jeremiah, merong time na umalis siya sa Lord kasi tinawag siya ng Lord ng bata pa siya eh. Umalis siya. Tapos, nakalagay sa Bible na yung umalis siya sa Panginoon, ano siya? Hindi pa rin siya naikiayon sa takbo ng mundo. Hindi siya naikiayon. Pero umalis nga lang siya sa Lord. Nakalagay sa Bible na sinabi ni Jeremiah na, Panginoon, hindi po ako naikiayon, hindi ako naikijoin sa mundo pa rin. Ina-isolate niya yung sarili niya. Ngayon, ang tingin niya, kahit ina-isolate niya yung sarili niya, nasa Lord pa rin siya. Pero totoo wala. Kaya sinabihan siya ng Panginoon sa huli, kasi yung time na yun, sinabi niya, Panginoon, hindi ako naikiayon dito sa mundo, hindi ako nag-join sa mundo, hindi ako nag-ano sa mundo. Pero bakit ganito pa rin yung pinagdadaanan ko? Bakit ganito pa rin ako? Parang down pa rin siya. Hanggang sinabi sa kanya ng Lord, ito na nga, sinabi sa kanya ng Panginoon, manumbalik ka. Kaya, in this topic, it's, ngayon, syempre, last May na ngayon, bukas is June 1 bukas. So, huwag ka pong papayag na hindi ka makabalik sa Lord. Amen po ba? So, gusto ng Lord na manumbalik. Alam niyo po, mas kalooban ng Lord yung bumalik ka kaysa lumayo ka palalo. Minsan yung mga tao kasi, iniisip nila na, ay, hindi na ako magbalik sa Lord kasi sobrang sama ko. Alam niyo po kung may pinakakalooban ng Lord, magbalik ka talaga. Amen mo ba? Walang pinakakalooban ng Diyos kundi ang tao magbalik loob sa Kanya. Namatay nga siya, sabi sa Bible, He died for you while we are still sinner. Namatay ang Diyos para sa atin nung tayo makasalanan pa. Ano na lang ngayong nakakilala ka na sa Kanya? Yung iba kasi parang sinasabi nila na hindi na ako makapag-serve kasi sobrang sama ko na hindi po. Kalooban ka ng Lord talaga na lumapit ka sa Kanya. Kalooban ng Lord na kung nakagawa ka man ng mali, lumapit ka pa rin sa Kanya. Kaya ang topic natin ngayon is return now. Hindi mo na kailangan patagalin kasi
hindi natin alam kung kailan ang Lord babalik. Amen po ba? Kaya, yan po yung ano natin ngayon, na return na. So, ano po ba mangyayari kapag nagbalik loob na ang tao sa Panginoon? So, number one, calling will be returned. Alam niyo, kapag nagbalik ka sa Lord, ganun pa rin. Ibabalik ka pa rin ang Lord kung saan ka talaga na tinawag. Calling will be returned. Sabi sa Bible, Jeremiah 15, verse 19, ganito ang sasagot ni Yahweh. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kita, at muli kitang gagawang lingkod ko. So, ibig sabihin, hindi ka lang basta manunumbalik, magsiserve ka. Amen. Amen po ba? Eh, kasi gusto magbalik, pero agad-agad lang. Hindi. Sa Bible, the moment na nagbalik ka sa Lord, babalik ka niya, gagawin ka ng lingkod niya. Sabi sa Bible, kasi ano, sabi nga sa nakaraan na nila-kausap ako taga-church, sabi niya, hindi pwedeng freelancer sa church. Amen. Siya pa lang daw yun. Sabi ko, ang tagal naman ng post mo lang, wala pa akong nakikita. Na hindi pwedeng freelancer. Yung tipong, yung pag-freelance kasi yung parang kung kailan ka lang free, doon ka. Walang freelancer sa church. Amen. Yung parang talagang, kasi naranasan niya naranasan niya lang na ganito lang siya, pero hindi pala talaga pwede. Hindi pwedeng freelancer ka. Kailangan mag-commit ka talaga. Mag-serve ka talaga. Di ba? So yun sabi niya. Sabi ko, totoo, hindi pwedeng freelance sa church. So ang point dito, nasabi dito, tatanggapin kita kung manunumbalik ka. Pero sabi ng Lord, pag nanumbalik ka siya, masusunod. Gagawin ka ng lingkod niya. Sabi dito, kung sasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan at hindi naman ang kabuluhan, muli kitang gagawin propeta. Lalapit sa iyo ang mga tao at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. So dito makikita natin na kung ikaw talaga nagpapalapit ka sa Lord ng totoo, ang tao ang lalapit sa iyo. Hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Amen po ba? At sabi dito, the moment na nagsalita ka po ng mga kabuluhan, anong totoo naman eh? The moment na yung mga sinasabi mo is mga kabuluhan, sayot sa gusto mo ng mga tao makikinig sa iyo. At malinaw dito na sinabi ng Lord kay Jeremiah na pag nagbuwan siya nagbaligtod ka, gagawin pa rin kitang propeta. So, hindi na wala yung calling niya. Diba? Dito sa church may mga ibang sasabi na ay pastor, pag magbalik ako, hanggang ganito lang ako. Hindi. Una-una sila ang nagtawag sa iyo. Amen. Saan ka naman nilagay? Doon ka talaga niya, doon ka pa rin babalik. Amen. Amen mo ba? At yung sinasabi sa mga tao na kapag nagbalik loob ka sa Lord, hindi pwede ikaw ang sunod kung saan mo lang gusto. Kasi pag nagbalik loob ka sa Panginoon, kasi ikaw pa rin nasunod sa sarili mo, hindi ka nagbalik. Kasi pag once na nagpumit ka ng pondo sa Lord, dapat pabalik na rin yung talaga sa tinatawag na Lord will be done at my will. So, ganun po, na kapag once na nagbalik loob ka sa Lord, tatanggapin ka niya. Tatanggapin ka niya. Pero, pag tinanggap ka ng Panginoon, gagawin ka ng lingkod niya. Amen po ba? So, kaloob pa ng Lord na manumbalik ka. Kasi, para sa, alam mo, it's best na mag-serve ka sa Lord, may kapayapaan. Kasi naman umalis ka sa Lord, tapos pag umalis ka sa Panginoon, puro gulo yung isip mo. Hindi ka naman naikihan, hindi ka naman naikihan ng Pino sa mundo. Alam niyo, ibabasa nito sa Bible sa Jeremiah. Hindi si Jeremiah naikihan ng Pino. Sabi niya doon sa, nagreklamo siya sa harapan ng Lord. Sabi niya, Panginoon, hindi ako naikihan ng Pino. Sabi niya pa doon sa Bible, hindi ako nagpakasaya sa buhay. Nakalagay doon, na hindi ako nagpakasaya, hindi ako tumulad sa mga tao sa mundo na nagpakasaya. Yun yung sinabi ni Jeremiah. Pero sabi niya, bakit parang sabi niya, bakit ganito pa rin pinagdadaanan ko? Kasi nga, tumalikod pa rin siya. Kaya sabi sa kanya, kung manunumbalik ka, tatanggapin kita. So pwede yun. Pwede na hindi ka nagpapakasaya, hindi ka naikiaya sa takbo ng mundo, pero magulo pa rin. Mahirap pa rin. Kasi nga, hindi nanunumbalik. Kaya ang kailangan manumbalik ka talaga ng totoo sa Panginoon. Amen po ba? At ano, kapag totoo nagsiserve ka talaga sa Lord, ikaw yung gagamitin ng Lord to attract people. Alam mo po ba yun? Ikaw kasi siyempre yung lumalabas ng bibig mo, puro makabuluhan. Hindi ka naninira, hindi ka nagagagawa ng kwento, hindi ka chismosa, hindi ka chismoso, hindi ka nagmumura. Diba? So, alam niyo sa panahon natin ngayon, many people are looking for people na maayos. Alam niyo po ba yan? Minsan tingin-tingin natin parang wala-wala, pero napakaraming tao ngayon na naghahanap ng mga tao na ikita nila si Lord sa bawat sinasabi nila. Kaso lang, wala na kasi napaka-counting na, napaka-seldom na. Diba? Kaya,
importante na as a Christian, magbalik ka sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? At tatandaan mo, kung nagbalik ka sa Lord, babalik ka pa rin ng Lord sa dati. Pero huwag kang babalik sa history. Huwag kang babalik sa Panginoon dahil ang gusto mo na ibalik ka ng Lord kung saan ka dati. Hindi. Kasi alam mo yan lang mga may mga tao sa church before na sabi nila na, ay, ayoko na magbalik kasi yung mga nandun sa leader na yun, mga kasama ko yung dati, nahuli na ako. Yun yung mindset nila na nasa huli na ako eh. Dapat kasama ko sila. Hindi ganoon. Ibig sabihin na serve ka lang sa Lord because of position. Hindi. Dapat magbalik loob ka talaga. Kasi kung nagbalik loob ka sa Panginoon, focus ka doon, as time goes by, magugulat ka na lang na balik ka na kung saan ka dati. Yung parang katulad mo sa Bible prodigal son, yung sinabi niya na, pag bumalik ako sa tatay ko, okay lang kahit alipin ako, kahit hindi na ako tulad ng panganay na anak. Hindi na ako tulad dati na lahat privilege doon. Basta't makabalik ako. Tapos gulat siya pagbalik niya, pinasutan agad siya ng mga magagandang damit. So yun yung point na as a Christian, return now. Kung feeling, yung iba rin ang mindset na nawala ko yung calling ko, hindi na ako makabalik sa Lord. Ang totoo niyan, hindi ka talaga makakabalik kung hindi ka babalik. Pero kung bumalik ka, katulad kay Jeremiah, ibabalik din ng Lord yung calling. Alam niyo sa Bible, ang calling ko hindi nawawala. I-recall po ang mga gifts, kapatid. Kaya napaka-importante po na as a Christian, magbalik ka sa Lord. Amen po ba? Sabi sa Jeremiah chapter 3 verse 22, manumbalik kayo, mga anak na taksil. O, di ba? Tanong mo yung katabi mo kung taksil ba siya. Kasi kung taksil siya, para siya ito. Alam mo, dito ka lang sa Bible makakabasa ng taksil na pinapabalik. Di ba? Sa mundo ngayon, pag taksil, wag kang magpapakita sa akin na ano ka. Di ba? Totoo yun. Sa mundo ngayon, wag kang magpapakita sa akin. Di ba? Ay, di ba ganun-ganun, di ba? Tapos ikaw naman, sabi mo, hindi ako tao ako. Di ba? Pero sabi naman daw, manumbalik kayo mga anak ng taksil. Sabi ni Yahweh, pinapatawad ko na kayo. O, grabe ang Lord, ng taksil ka na, nagkapaligin ng tawad, pinapatawad ka na niya. Amen. Samantalang yung ibang tao, na, ano mo yung tao, yung iba talagang pinagtaksilan ka na. Ibang klase ang nagmamahal. Wala ka pa humingi ng tawad, pinapatawad ka na niya. Wala ka pa humingi ng sorry. Siya pala sasabi, bumalik ka ng taksil. Di ba? Sipin mo, no? Tapos sa papakinggan ng demonyo, huwag ka na bumalik, taksil ka. Ang demonyo sasabihin, huwag ka na bumalik, taksil ka. Pero ang Lord, ang biblical, iba. Bumalik ka, taksil na anak. Amen! Ano mo yung sinasabi na, hindi mo pwede sabihin boses ng Diyos ang narinig mo. Kasi ang Bible, hindi pwede maghiwalay ang boses ng Diyos hanggang sa Bible. Ang minsan sabi kasi ng Lord, huwag na akong magbalik kasi taksil daw ako. Hindi yan biblical. Ang nakalagay, pinapabalik ng Lord ang mga taksil. Amen mo ba? Kaya sabi mo sa sarili mo, kung taksil ka, bumalik ka na. Sabi dito, pinapatawad ko kayo sa inyong mga kasalanan. Sabihin ninyo, oo, lalapit na kami sapagkat si Yahweh ang aming Diyos. Amen mo ba? Malinaw mo sabi ng Lord na bumalik ka na anak ng taksil, pinapatawad ka kita. Pero bago mo maranasan natin, sabihin mo muna, oo, babalik na ako. Amen mo ba? Sa Lord ka lang makakakita ng taksil na pinapabalik. Kaya, walang rason na sabihin mo na, ayoko na magbalik mo sa Lord kasi sobrang sama ako na. Kahit ikaw po yung taksil na anak, bumalik ka. Amen mo ba? Amen mo ba? Ay, wala kang maranasan talaga sa Lord. Sabi mo, Lord, sabi mo, kung babalik, sabi ng Lord, hindi ka nagbabasa ng Bible, anak. Hindi mo nababasa yung sinasabi ko. Kaya, tatanda mo yan, kung ikaw yung tipo ng tao na kapag nakagawa ka ng mali, parang pinig mo, taksil ka na. Magbasa ka ng Bible. Kasi nakalas na Bible, si Lord pa nag-encourage sa'yo kahit taksil ka, na bumalik ka na. Amen mo ba? Ganun po ang Panginoon. Zechariah chapter 1 verse 3. Kaya't sabihin mo sa kanilang ipinapasabi ni Yahweh ng mga Panginoon sa lahat, manumbalik kayo sa akin at kakagain ko kayo. So manumbalik, magbalik. Pag nagbalik ka sa Lord, makikita mo, tapat po ang Panginoon. Amen? Kaya yung mga nagsasabi na, hindi na alam mo ba na Lord na bumalik ako, hindi yan biblical. Ang totoo, baka ayaw mo talaga bumalik.
Pero lagi mo kung tatanggap pag hindi ka bumalik, ikaw rin po yung kawawa. Amen? Balik ka sa Lord. Hallelujah. 1 John chapter 1 verse 9, sabi dito, subalit kung ipinapahayag natin ating mga kasalanan, patatawarin tayo sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Malinaw po. Sapagkat siya ay tapat at matuwid. So malinaw po kapatid na bilang isang Kristyano, hindi talaga kalooban ng Lord na umalis ka sa Kanya kapag ikaw ay nakagawa ng mali. Alam mo, napakaraming Kristyano ngayon. Ang dami na po mga pinalin sa akin ng Lord na tao. Simula pa dati, 2015, marami talagang umaalis ng Lord dahil sa kasalanan. Pakiramdam nila pag nagkasalit sila tatanggapin. Pero alam niyo po ba yun, yung sinasabi ng Biblia lagi? Yung pag nakagawa ka ng mali, huwag ka na magsuserve, huwag ka na magsuserve. Kahit anong nangyari mo kayo magpapatalo sa kasalanan. Amen po ba? Alam mo sa Bible, kung mabasahin mo, matitindi ang mga ginawang servant ng Lord sa Bible. Si David, naman niya. Diba? May iba sa Bible, mga servant ng Lord. Si Moises, matindi ang ginawa. Alam mo, pero makikita mo, hindi sila maalis sa Lord. Hindi sila maalis. Hindi sila yung sabing tatalikod, hindi magsasamba. Hindi. Sa Lord pa rin sila pabalik. Amen mo ba? Yung point dito na yung mga servant ng Lord sa Bible, natitindi yung mga ginawa eh. Natitindi yung mga kasalanan. Si Solomon, natitindi yung kasalanan. Sa Bible si Solomon, nagpagawa siya ng mga Diyos-Diyosan. Inasawa niya yung mga hindi dapat asawahin. Pero sa huli, in-encourage pa rin yung mga tao talaga sa Lord kayo maglingkod. Alam niyo po, napakarami sa Bible. Si Jacob, nagsinungaling, dinaya niya yung kapatid niya. Alos lahat ng servant ng Lord sa Bible talagang, even nga si Jeremiah. Jeremiah, na isang propeta, umalis siya sa Lord. Ba? Pero, umalik pa rin talaga siya. So the point is, hindi ka pwedeng umalis-alis dahil sinagawa ka ng mali. Yan ang alam mo ba ang papagay sa isang Kristyano, kasalanan talaga. Pero ang kasalanan sabi sa Bible, napagtagumpayan ng Lord. Amen po ba? Alam niyo po ba sa Bible, sa Old Testament, kapag nakagawa ka ng kasalanan, hindi basta-basta makapagbalik loob. Kasi pag magbabalik loob ka sa Panginoon, mag-aanay ka pa ng mga hayop. Kaya sobrang hirap sa Bible papatawad sa kasalanan ng mga tao. Kasi nga, pag ginagawa kang kasalanan, kailangan may specific ng mga animals na iaalay mo. Pag inalay mo, bago ka lang mapapatawad sa kasalanan. At yung alay na yon dapat mainam, hindi yung mga napulot mo lang. Dapat mga mainam, mga fresh talaga. Eh sa panahon natin ng New Testament, pinagtibay naman siya ng Diyos eh. Anong ginawa? Si Kristo na naging alay. Amen. Hindi mo na kailangan magkano ang isang bako ngayon? Isang tupa magkano? Magkano? Baka mahal, di ba? Baka nga sabihin mo, Lord, grabe ka, mahal naman ito. Huwag mo na patawarin, okay na. Ang kailangan mo na lang gawin. Alam mo, kailangan mo gawin na lang. Lumuhod ka, pag-singin ka ng tawag sa Lord. Buong puso. Papatawarin ka niya. Kung kailan mas pinagtibay ng Lord, doon din mas tumibay yung katigasan ng puso mo. Di ba? Yun na lang. Yun ang gagawin mo, Lord. Patawarin mo ako sincere. Actually, sa Bible, kailangan talaga sincere din yung pagkailan ng tawad. Hindi ka pa ba mag-sincere, magastos ka ng hayop? Siyempre, kung mag-aanay ka ng kapatawaran sa kasalanan sa Old Testament, kung ganun ka mga fresh, ganun ka mamahalin yung ialay mo, hindi mo yung ginagawa ng mga sincere na tao. Yung mga sincere lang talaga yung nag-aalay ng kapatawaran sa Diyos. Ganun sa Old Testament, basahin nyo. Pero sa Bible, nakalagay, sa New Testament, inalista po naman yung kapusan na yun. Siya na po yung nag-aalay ng buhay niya. Ang kailangan na lang ang gawin mo sa araw-araw. Ngayon, bakit hindi na wala siya ng kapatawaran? Kasi nga, hindi pa rin sincere. Ang gusto mo lang maging sincere ka. Amen po ba? Kasi sabi sa Bible, ito, tatandaan niyo yung verse na to, na kapag ipinahayag mo, dito kung ipapahayag natin ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos. Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya ay tapat at matuwid. Malinaw po. Basta't aminin mo lang, meron ako nakausap na karaan, sabi niya sa akin yung nakaraan nag-usap ko sa kanya. Ayaw niya naman maulit yung dati, na kung
pagbalik niya, doon niya inamin lahat ng kasalanan niya. Ang gusto niya, manindigan habang inamin lahat ng kasalanan niya. Amen. Ano po tao yun? Ano po? Amen. Sabi ko kasi maraming tao parang nakagawa ng mali, ang gagawin nila, aalis sila. Pagbalik nila, doon nila i-confess, ito yung reason ba't ako nawala, kasi ganito may mga ginawa ko kasalanan. Yun. Pero pwede naman pala manindigan habang nag-confess kayo. Amen mo ba? Marami talagang ganun eh, hindi ko aalis sila, tapos pagbalik nila, ay ito yung mga reason bakit ako nawala, kasi naganito ako, ano ako, ganyan. Eh pwede naman pala mag-stand din. Kaya nga nakalagay din sa Bible dahil habang nag-stand ka sa Lord, dapat mag-confess ka. Amen? Amen po ba? Amen. May mga tao na kasi pag may ginagawa mali, hindi transparent sa leader. Yung sabihin mo yung mga tao sa katabi mo, magsabi ka sa leader mo. Sige, sabihin mo. Bakit pag nagsabi ka sa leader mo na kung mali, kukondem ka niya? Pag kinudem ka na leader mo, subukan mo sa akin. Kasi ako bahala sa kanya. Parang sabi sa Bible, yung merong pinautang na pinatawad. Tapos, nung yung mga utang sa kanya, siningin niya, nakabasa mo sa Bible yun, yung may utang siya ng malaki sa hari. Pinatawad siya ng hari, sabi sa kanya ng hari na, okay, hindi mo na mamayarin yung utang. Tapos ito may utang na to, nakita niyo yung mga utang sa kanya, sinunggawan niya. Kaya, nung nalaman ng hari yun, sinabihin niya yung tao na pinatawad kita, tapos hindi na nagpatawad. Kaya pinarusahan yung tao yun. Kaya yung mga tao, pag nag-open ko sinundan ka, ako, talaga sabi sa Bible, sinundan ko kondem din. Kaya yung mga leader, kasi matago, magsabi sa leader. Pero sa isang mga leader, dapat maintindihan mo rin na baka hindi sila lumalapit sa'yo kasi baka hirap mo talaga pag-upenan. Kaya mga leader kasi na malayo pa lang nakasimangot na eh. Paano kung open na to si leader, yung mga ganyan? Wala na namang kilay, pero nakataas. May nakakatawa, no? Wala ka ng kilay, pero nakataas ang kilay mo. Saan yung kilay ni leader? Diba? Hindi mo openan. So alam nyo, yun yung point eh. Na as a Christian, dapat mapagsasabihin kayo. Amen po ba? Amen po ba? So yung point yung, may ganun, sinabi nila, ayaw nila pumunit doon dati na umalis siya, tapos yung bumalik niya, doon niya, tinestify lahat ng kasalanan. Kasi nakapag ganito na, kung ganito, ang gusto niya, manindigan siya, manindigan siya, inaamin niya lahat. Yun ang biblikal. Amen po ba? Kasi alam mo nakalagay sa Bible, nakakatakot kung pag umalis ka sa Lord, na hindi ka manatili sa kanya. Kasi pag babalik siya, walang assurance. Nakalagay sa Bible sa pinos mo nakaraan may pinos ako yung sabi doon na, Lord, ayaw sabi doon na manatili ka, ayusin natin ito, anak. Anak, manatili ka, ayusin natin ito. Yung verse doon, about yung sabi doon na manatili ka sa kanya. Kasi pag manatili ka, at isig kapag bumalik siya. Kaya napaka-importante naiintindihan natin yan na hindi po nagbabago ang pagkatao ng Lord. Kahit nagkamali ka, nagkasala ka, hindi nagbabago ang uli ng Lord sa buhay mo. Sabi sa Bible, Romans chapter 11 verse 29, sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang kaloob at pagkatao. Hindi nagbabago. Kapag tinawag ka ng Lord, tinawag ka niya. Ito lagi mong tatandaan, kung ang Diyos na may tiwala sa iyo, dapat magtiwala ka rin na tinawag ka niya. Amen. Minsan yung mga tao, may mga tao na nagtitiwala ka sa iyong leader mo, nagtitiwala ka ngayon sa iyo, tapos ikaw wala kang tiwala. Alam mo, sa akin po, sobrang dami na rin akong failure. Pero isa sa reason bakit hindi tayo nag-aalis, kasi nga, nagtitiwala ang Lord eh. Nagtitiwala ang iyong leader eh. So bakit? Yun, alam mo yun din yung isa eh. Tanggalin mo sa buhay mo tinatawag na paawak. Yung paawak ba? Yung paawak na, hindi na ako, nagtitiwala ko sa iyo mga batas ko, paawak ka. Yun lang din yung nagpapatutuo na kahit sabihin natin yung mga tao nagtitiwala sa iyo, kahit ano nagtitiwala sa iyo, kung hindi mo isuko yung bagay na hindi ka talaga makakaahon. At ito rin yung tatandaan mo, huwag lalaki yung ulo mo kapag dumating yung time na ilangat ka ng Lord. Kasi kung lang dito sa church, merong tao na, merong kwento dito na dati wala siyang tiwala sa sarili niya. Wala siyang kumpiyansa. Talagang grabe yung discriminate sa sarili niya. Tapos,
Ako todo ikansya ko sa kanya. Yung mga katilit, todo ikansya sa kanya. Ngayon, nung time na medyo umangat-angat na siya, yung time na nakabangon-bangon na siya, lumaki yung ulo niya. Natake niya lahat ng mga ginamit ng Lord para, alam niyo, para niya angat siya. At pati ang Lord tinalaban niya. Kaya hindi, grabe po ngayon yung bagsak ng tao nun. Grabe yung bagsak ng tao, sobrang down na down. Yun yung tinatawag talaga na wala kang mapagpumalaki sa Lord. Amen. Wala kang mapagpumalaki. Amen po ba? Kaya wag mong kakalabanin. Kasi ang nangyari, alam ng Lord dyan, alam ng mga tao na, nung time dati, wala siya dito, hindi siya taga dito, tapos, tinulungan siya, dahil sa Lord yun, lahat. Pero nung time na nakaano na siya, inatake niya yung mga taga-church, inatake niya, kahit ako, inatake niya, kahit lahat ng mga taga-church, dumating yung time, pati ang Lord, inatake niya. Kaya ganyan, grabe yung bagsak niya. Alam mo, kaya yun na rin yung start na talagang, tapos ngayon napabalitaan, grabe yung mga nangyari sa kanya. Kaya yung point na, kapag once na inangat ka ng Lord, upakababa ka lalo, amen mo ba? Kasi pag nakita ng Lord, nagyabang ka, bagsak ka talaga ng Lord. Amen mo ba? So kaya, tatandaan natin na hindi na babago ang calling ng Lord sa'yo, ang kailangan mabalik ka. Amen? That's number 1. Pag nagbalik mo pa sa Lord, babalik ka rin yung calling mo. Hindi man agad-agad, pero ibabalik niya. Ang importante nakabalik ka. Number 2, immovable will be returned. Pag bumalik ka sa Panginoon, syempre, immovable ka. Lalakas ka ulit, magiging matibay ka ulit. Tinan mo pag umalis ka sa Lord, marupok ka. Tinan mo, yung mga umalis sa Lord, marupok yan. Counting bagay, galit. Counting bagay, iyak. Counting bagay, alis. Amen. Marupok. Emotional ba? Pero kapag sa Lord ka, matapang ka. Amen mo ba? Sabi sa Bible, Jeremiah 15:20, sa harapan ng mga taong ito, gagawin kitang matibay na pader na tansyo. Lalabanan ka nila, ngunit hindi sila magtatagumpay. Sapagkat ako'y sasayo upang ingatan ka at panatilihin ng ligtas. Alam niyo po, pag nagbalik mo ka sa Lord, gagawin ng matibay. Hindi ibig sabihin na natin ka nasasaktan, hindi ibig sabihin na natin kikit ka niya, pero ang point, matibay ka. Amen! Amen ba? Bakit ang mga matibay ba na pader hindi nadadaanan ng bagyo? Ang matitibay ba ng pader? Ang matitibay kahit lumindol nakatayo pa rin. Ang hindi matibay na ang lindol, nawasak na. Alam niyo yung isang, nabalitaan niyo ba yung 15 story na nabagsak sa Manila? Yung tinatayong building, tapos nabagsak, ay hindi yan sa Manila. Kasi merong nabagsak Nabagsak siya, 15 story ha, as natapunan. Ngayon, litis yun. Siguro hindi kayo updated sa mga balita. Nabagsakan, dami nabagsakan ng mga construction workers. 15 story yun. Tapos biglang gumuho. Ang dami nabagsakan. Yun yung mga example ng matibay. Pero yung pag-servant ka ng Lord, papatibayin ka ng Lord. Amen? Matibay ka. Di ba yung topic na natin nakaraan si Jeremiah? Sa Bible si Jeremiah po ay isang lalaki na namatayan, pero kahit namatayan, makita mo hindi siya umiyak. Bawal siya tumangis. Diba? Magsiserve pa rin siya sa Lord. Amen mo ba? Kaya natandaan mo kapatid na, kapag ito pa, hindi mo pwede sabihin na nagsiserve ka sa Lord tapos marupok ka. Amen mo ba? Walang serve. Alam mo, sa pagsiserve sa Lord, yes, nasa process po yan. Pero matandaan mo, kung totoo ka nagsiserve sa Lord, matapang ka dapat. Amen po ba? Amen po ba? Hindi yung, ay, nasaktan ako, sinabihan ako ng ganito lang. Sabi sa akin ganito. Hindi po. Hindi pwede emosyonal. Amen po ba? Papatibayin ka ng Lord. Amen po ba? Sabi po yun sa Bible. Tatandaan po natin. So, napaka-importante pagkindihan natin na sa Christian na papatibayin ka ng Lord kapag serve ka sa Kanya. At kapag bumalik ka sa Kanya, kung gusto mo maging matibay, kung gusto mo hindi ka mo ng tao kapag nasabihan ng, alam mo yun, i-condemn ka ng kaaway, babatuin ka ng mga bagay ka ng gano'n. Kung gusto mo maging matibay, mag-serve ka sa Lord. Hindi ka magiging matibay kung wala ka sa Panginoon. Kung gusto mo hindi ka matalo ng kaaway, hindi ka magapi ng mundo, mag-serve ka sa Lord. Hindi magiging matibay. Alam mo, kahit sa yung mga tao ngayon, minsan, nagpapatibay lang naman sa kanila pera. Diba? Yung mga kalokohan nila. Tao din nila papatibay sa kanila.
Yung iba matapang kasi may meron silang mga katulong, may mga kasama. Yung mga kasama kasi sila kunwari sa mga fraternity. Iba tapang kasi may mga grupo kayo. Diba matapang kasi yung parang napalitaan ko ba nakaraan na meron daw tao na mayaman na dito sa may mayaman sa na pag nahulog na ng traffic enforcer, sinasabi, kilala mo ako? Mo ba kilala? Iyak na ng traffic enforcer. Kasi daw, kilala na yung tao niya. Sabi ko, pag ang Lord kinalaban, kilala ka ng Lord, taog ka talaga. Alam mo yun yung point sa Bible? Tinan mo sa Bible si Jezabel, pati yung asawa niya na sino nang asawa ni Jezabel? Ahas ba yun? Ahas? Basta yung asawa niya, mamalulupit din sila ng mga tao, pero si Elias, si Elijah, sa Bible, hindi takot sa kanila. Hindi takot. Kaya ang point dito ang pagkita sa Christian, gusto mo matibay mag-serve ka sa Lord. Amen. Hindi ka magiging matibay. Kahit lalaki ka, babae ka, kahit sabihin ka. Pero ang kilalang tao sa tapang-tapang, pero nung nakita lang din mo nyo, takbo. Tapang-tapang, pero ipis, takbo. Alam mo ba yun? Meron yung ang tapang-tapang kasi, minsan ang tapang nasa apelyedo, ang tapang nasa pera, ang tapang nasa baker, pero ang totoong tapang, ang totoong matibay yung may Diyos. Amen po ba? Ang totoong matibay ay ang may Diyos. Amen po ba? So sabi dito, Deuteronomy 33 verse 3, minamahal ni Yahweh ang kanyang bayan at iniingatan ang kanyang hiniraw, kaya't imulukod kami sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang mga kautusan. So malinaw po kapatid, na bilang isang Kristyano, napaka-importante maintindihan natin na kung gusto mo maging matibay, sa Lord ka mag-serve. Gusto mo maging matapang, sa Lord ka mag-serve. Sabi dito, 1 Samuel 25:29, kung may magtatangkapan sa inyong buhay, iingatan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang mga kaaway naman ninyo ay ihahagis na parang bato sa tirador. Malinaw po. Kaya nga ang taong nasa Diyos matibay. Kasi alam mo na kahit anong mangyari, ang Lord kasama mo. Amen po ba? Alam mo, ito lang yun. Kung hindi ka takot sa kamatayan, walang rason para matakot ka. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga sa Bible, ang mga servant ng Lord, wala yun silang nakatakutan. Kasi alam nila na pag namatay sila, langit sila. Alam nila na kung kunin mo man ako dito, walang pakialam. Matagal na nilang gusto. Kaya wala akong kinakatakutan. At ang Bible po, pinapakita na ang mga servant ng Lord, iniingatan niya talaga. Amen po ba? Kaya, napaka-importante maintindihan mo na kapag si Lord, nagbalik ka kay Lord, matapang ka, matibay ka. Kasi ang Lord mag-iingat sa'yo. Amen po ba? Natandaan mo, hindi kayo natake ng tao, pero ang demonyo na dyan para atakihin ka. Ang dami mga tao na lalakas na bumagsak hindi dahil sa tao. Ina-atake, bumagsak sila bakit? Sa boses ng diablo sa isipan nila. Dami gano'n, yung tipong ang tapang, tapos mabukulat ka lang, kinabukasan wala na. Bakit? Yung boses kasi ng kaaway matindi po. Kaya kung gusto mo magtagumpay ng kaaway, mag-serve ka sa Lord. Amen po ba? Si Jesus lang. Amen po ba? Awit chapter 30 verse 20 to 23. Iniingatan mo sila at tinangalinga laban sa balak ng tao sa sama. Inilalagay mo sila sa ligtas na kublihan upang hindi naipin ng mga kaaway. Mahalin ninyo si Yahweh, kayong kanyang bayan. Mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan. Ngunit ang palaloy, pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Balino po, pag-serve ka sa Lord, si Lord ang puprotect ka sa'yo. Amen po ba? Alam niyo, tatandaan niyo to. Minsan yung mga tapat sa serve sa Lord, minsan iniisip nila na, Lord, bakit mo ba nasa-serve naman ako sa iyo, pero bakit may mga atake pa rin? Bakit may mga ginagawa pa rin ng kaaway? Alam niyo po, hindi lahat ng pag-iingat pinapakita ng Lord physical. May pag-iingat din po spiritual. Amen po ba? So, minsan yung attack sa'yo ng Panginoon, hindi yan siya attack, equip yan. Hindi ka ina-atake para mabagsak, ina-atake ka para patibayin ka. Amen po ba? Hindi ka ina-atake para sabihin, makita ko sa buhay mo na, ay, di totoo si Lord kasi ina-atake ako. Hindi, ina-atake ka kasi gusto mo patapangin ka. Tsaka sa isang banda,
yung mga attack na yan, alam mo yung mindset na dapat ang mindset, Lord, lagi tayo sa akin sa mundo, pero Lord, salamat kasi alam ko, kahit anong mangyari sa buhay ko, kasama kita. Alam mo yung ganong mindset ba yung makuha ba nila yung laman ko, di nila makuha yung kaluluwa ko. Sa mundong ito, hindi lahat ng justice na kukuha. Pero sa paghuhukom, lahat ng justice makukuha. Tama, importante natin yan. Meron akong napanood na karaan yung merong taong, yung artista, na sino ng artista na yun? Si Nida Blanca pa ba yun? Yung artista ng Nida Blanca na pinatay 2002 ba yun? 2001. Pinatay daw siya. Tapos hanggang ngayon, wala pa ng justice. Ako na kapanood yun, sabi ko, Lord. Sabi ko, Lord. Tapos, ang suspect, ang pinaghinala ng suspect is yung asawa niya na foreigner. Tapos, na-absuelto din tayo asawa niya na foreigner. Nag-ibang bansa, gano'n. Tapos, after ilang years, yung asawa niya nagtanong sa building. Nag-suicide. Hindi ko alam kung gusto rin ko. Sabi ko, ba't magsusuicide kung ano siyang ginawa? So, ang point dito na talagang ang justice sa mundo ito hindi makuha sa makuha yan. Amen? Matandaan niyo po yung kapatid na. So, in short, panalo ka pa rin sa harapan ng Lord. Sa Bible lang, si Kristo pinatay. Ang mga apostol pinatay. Talo ba sila sa harapan ng Diyos? Hindi, panalo sila. Kasi kahit pinatay sila habang suserve sila, ang buhay nila sa langit sila. Amen? Yan yung lagi yung tatandaan na lagi na na hindi porkit naghihirap ka, kundi porkit may mga hirap kong pinagdaanan, pinabayaan ka na ng Lord. Kasi kung naghihirap ka dahil sa pagsunod sa kalooban ng Lord, papalad ka. Amen. Yun yung mahirap na yun. Ang panahon na yan, parang tinitingnan nila na yung paghihirap, pag-serve ka sa Lord, parang tinitingnan nila na hindi totoo ang Diyos. Ang totoo, alam mo, ikaw ang hindi totoo nagsiserve sa Lord. Huwag mo sabihin na yung totoo ang Diyos palagihan ka sa pagsuserve mo sa Kanya. Kasi ang totoo, ikaw ang hindi totoo. Kasi kung naiintindihan mo lang sa Bible na lahat na nagsuserve sa Lord, grabe yung paghihirap. Pero naging tapat pa rin po sila. Amen po ba? Yun yung sabi sa Bible eh. Kasi ngayon pa natin gano'n na. Parang pag-bless ka, nagsuserve ka sa Lord. Kapag hindi ka bless, hindi ka nagsuserve. Kapag may wala kang persecution, si Lord nasa sa'yo. Pag may persecution ka, wala na si Lord. Pero hindi naman din ang biblikal eh. Ang biblikal, grabing pagsubok, grabing kapighatian. Pero kung sabi sa Bible, ang mga tumatawa ngayon, iiyak sa huli. Ang mga umiiyak ngayon, tumatangis, tatawa sa huli. Kaya nga sinabi ng Lord sa Bible na no more tears, no more pain. Para yun sa mga servant ng Lord. Kaya nga sinabi nila ng Bible na sa mundong ito hindi ka tanggap. Kung sabi sa Bible, kung mahal ka ng mundo, ibig sabihin, pareho kayo. Kaya alisin nyo yung gano'n mindset. Nakakalungkot yung mga gano'ng tao. Dati naawa pa ako, pero naisip ko na hindi talaga totoong naka-encounter sa Lord. Kasi ang totoong naka-encounter sa Lord, pinagpapasalamat mo lahat ng pain na pinagdadaanan mo. Amen! Kasi bakit? Sabi mo, Lord, thank you po kasi naranasan ko to. Wala pa tulad sa pinagdaanan mo, pero salamat. Kahit level 1 pa lang. Sabi, 100%. Kung 100% gusto mong maranasan ang pagdaanan mo, hindi pa ako pa rin. Di ba? Di pa ako pa rin. Sa Bible po, wala po makakatalo doon sa pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Wala. Yung level of pain niya, wala. Yun din yung kahit yung mga apostol sa Bible, merong pinatay dahil sinibag. Merong pinatay kasi pinala. Merong pinagutan ng ulo. Merong iba, tinorture, pinakot pa, nilagot pa. Lahat. So, kung i-scanin mo lang yung pagkamatay ng mga apostol, walang sinabi pa rin sa pagkamatay ng Jesus. Kasi nakalagay sa history, yung mga napapanood natin na acting doon sa palabas, yung Passion of Christ, sabi doon sa hindi ganyan yung pagdala ng Jesus. Mas matindi pa doon. Actually, sabi nga sa pag-aaral, hindi kaya i-portray ng acting yung pinagdaanan ng Jesus. Hindi naman talaga kasi totoo yun ng reality.
Tsaka sa Bible, nakahubad si Kristo ng ano siya. Pinagagawa yung damit niya, nung pinako siya sa cross. Wala siyang damit. Sa Passion Press, meron pa. Ganun katindi yung kahihiyan ng pinagdaanan ng Lord. Kaya, yung mga pinagdadaanan mo, huwag mong ano yan, sumbat sa Lord. Na, grabe naman itong pain ng Lord, wala akong makain. Wala makain, sinisin mo na ang Lord. Pinresipit ka lang, sinampal ka lang, binato ka lang, nagalit ka na sa Lord. Dapat ipagpasalamat mo yan. Amen. Lord, dito ko na yung pakiramdam. Kaya pala yung pakiramdam, Lord. Sampal ka lang, masakit na, ano na yung tinusok ka? Sinabihan ko lang ako ng ganito, sakit na, ano na lang yung nalait-lait ka? Na kung ikaw yung Diyos, bumaba ka nga dyan. Grabe pang lait kay Lord, sabi ko, kung tao yun, baka pinigat niya na yung mga lait, no? Minsan, isip ko kung ako yun. May kapangyarihan ng Lord eh. Sabi sa Bible, isang matalinong anghel kaya magpatawag eh. Pero hindi niya ginawa. Sinasabihan, tinatempt na siya ng mga tao na kung ikaw yung Diyos, bumaba ka nga dyan, kaya ng Lord. Makapangyarihan siya eh. Kaya naman pigain yung ginawa ng mga tao doon eh. Na, akong Diyos maniwala ka na? Hindi ka maniwala ako Diyos? Maniwala ka na? Kasi pag maniwala, doon na tanggalin yung kamay mo. Kaya naman gawin yun, pero hindi naman ginawa. Bakit? Example yung kapatularan. Amen. Amen mo ba? Kaya, yun yung point na, pero ang point, talo ba si Lord? Hindi. Samantalang Panginoon siya kami panalo. Ay, yun po yung ibig sabihin. Transfer ka sa Lord, hindi mo babol ka. Alam mo yung sabihin na yung babol? Nasaktan ka, inusik ka, nawalan ka, binato ka, maraming galit sa'yo, pero nakastand ka pa rin sa Lord. Yun ang imubabol. Amen mo ba? Imubabol yung tawag sa mga tao. Kinorek mo na, tinama mo na, nasaktan na, sa Lord pa rin sila. Amen. Mga taong kaunting pag ikaw nawala ka kaagad, kaunting pagsubok lang, ibig sabihin hindi ka naglilingkod talaga ng tapat. Kasi ang naglilingkod ng tapat, hindi nawawala yan. Amen po ba? Amen. Sabi nga, ang manatiling tapat hanggang wakas, maliligtas. Kaya dapat. Amen? Isaiah 64:4. Isaiah chapter 46 verse 4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Amen? Malinaw. So hanggang pumuti ang buhok mo, nililigtas ka ng Lord. Amen po ba? Sabi dito, hanggang tumanda. Diba? Ito ang totoo kahit maputi na ang buhok ko. Alam mo yan? Ito yung totoo na hindi nagbabago kahit puputi ang buhok mo. Di ba? Yung sa kanta, kung tayo ay matanda na. Pero sabi ba? Hindi magbago. Ito, bata ko na, bago na. Yung iba, wala pa ako nagputi mo, nagbago na. Yung kinantahan ko nung hindi pa kayo, na kung tayo matanda na, kung naging kayo na iwan ka, kalokohan. Iba kasi yung pinahawakan mo eh. Ipahawakan mo yung sinabi ni Lord. Amen mo ba? Iingatan ka niya hanggang pumuti ang buhok mo. At hanggang, yan talaga yung tiyan. Hanggang tumanda, hanggang maputi ang buhok mo, iingatan ka niya. Amen po ba? Yung tao na yung nasasabi na ingatan ka niya, baka naman ako siya kinuha. Diba? Ang Lord, kahit hindi siya makulang makukuha, ikaw pa rin. Tatandaan natin yan. Hindi ba sabihin na, sabi mo, ingatan mo, ba't ako nakakinuha? Hindi yan. Dahil mo po ang ingatan ng Lord. Amen po ba? Pawakan niyo itong verse na to. Yan, pawakan niyo na, ako ang Diyos, ingatan ko kayo hanggang pumuti ang buhok nyo. At kayo tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na iligtas kayo at tulungan. Kaya, sa Lord ka lang mag-serve. Amen po ba? Last, salvation is returned. So, number 1, kung calling mo bawalin. Number 2, kapalakasin ka ng Lord. Number 3, kaligtasan. Ibabalik ko rin ang kaligtasan sa buhay ng tao. Jeremiah 15:21, ililigtas kita sa kamay ng masama at iingatan laban sa mga rahas. So, nandun po yung kaligtasan. Kapag nagbalik ka sa Lord, ano yung salvation? Ililigtas ka ng Lord. Romans chapter 10, verse 10-13. Kung ipapahayag mo ng bibig na si Jesus ay Panginoon at kung puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.
Amen? Kaya, dapat magbalik ka sa Lord para maligtas ka. Amen po ba? Hindi ka maliligtas sa paggawa mo ng mabuti. Pwedeng mabait ka, matulungan ka, pwedeng mapagbigay ka, pwedeng ang dami mo lang tinulungan ng mga tao, naka-vlog pa, di ba? Pero kung wala kang Jesus sa buhay mo, mapapahama ka. Amen po ba? Kaya, i-raise mo sa isip mo yung kailangan kong gumawa ng mabuti para maligtas ako. Ang totoo, hindi. Kailangan mo tanggapin ang Diyos na mabuti para maligtas ka. Amen po ba? Alam mo yung mga taong maalis sa Lord? Kasi nakagawa sila ng masama, ibig sabihin hindi mo naiintindihan yung grace ng Lord. Yung parang nakagawa ko ng mali, ayaw ko na mag-serve, hindi mo naiintindihan talaga yung ibig sabihin ng Panginoon ng grace. Hindi ka nagsiserve sa Lord, hindi ka nagsiserve para maligtas ka. Naligtas ka niya kaya nagsiserve ka. Amen po ba? Kung maintindihan mo lang sa isip at puso mo na walang rason para tumaligod ako sa Lord kasi tapat siya. Walang rason para umalis ako sa Lord kasi habang makasalanan ako namatay siya para sa akin. Ang kailangan, ano mo responsibility mo sa Christian? Tanggapin mo siya araw-araw. Mag-serve ka. Kasi habang serve ka niya, inaalis ka niya. Amen po ba? Kung ikaw yung tipo ng tao na kapag nakagawa ka ng kasalanan, naalis ka sa Lord, ibig sabihin gusto mong i-earn yung kaligtasan mo. Gusto mo paghirapan bago ka maligtas. Gusto mo na dapat gumawa ko ng mabuti para maligtas ako. Hindi ganoon. Nagsiserve ka kasi ligtas ka na. Dahil ligtas ka na, nagsiserve ka. Amen mo ba? Mga ganun kasi isip nila na gusto ko na magpababa kasi hindi ako dapat. Gusto ko na umalis kasi hindi na ako nakasunod. Pero ang totoo na kasalanan kasi talagang pinapayagan mo. Kasalanan ang reason ba't umaalis yung tao sa Lord. Pero di mo nyo naiintindihan sinabi ng Bible na napagtagumpay na yung kasalanan. Kaya tanggapin mo si Kristo. Amen po ba? Amen po ba? So yan po nga, dadaan natin. Kapag tuwa ka sa nililigtas ka niya. Marcos 16:16. Ang sino mang sumampalataya at magbautismo ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. When we say faith, kapatid, hindi ito siya one time ginagawa. Every time ito. Every day. Ibig sabihin, araw-araw, pagising mo, nandoon na Lord, ikaw ang Diyos mo, naiwala ako, ayusin mo ko, babaguhin mo ko. Sumasampalataya ko sa Kanya at ang bunga na nagsuserve ka. Amen po ba? Kaya sabi maliligtas sumasampalataya ka dapat sa Diyos. Araw-araw, yung confess in your mouth na siya ang Diyos mo. Pagka maalis, meron mga tao na kilala ko nagpakasama sila. Yung sabi sa Bible, yung pinako sa cross. Magnanakaw. Tinanggap nila si Jesus. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw yung Diyos, sama mo ako sa paraiso. Sabi na Lord, hindi, niligtas kita. Hindi wala siyang ginawa. Tinanggap nila si Lord. Ligtas siya. So, gano'n din po sa buhay natin. Kailangan mo lang tanggapin ng Lord at maliligtas ka. Amen? Pag balik ka sa Lord, maliligtas ka. Pero siyempre, kung hindi ka pakinuha ng Lord, dapat araw-araw ka magbalik. Kasi hindi mo naman alam kung bukas buhay ka pa. Hindi natin nakakapang yung buhay eh. Pwedeng mamatay ka anytime. Ang point na kung namatay ka, hindi mo tinanggap si Lord, yari. Kaya dapat ang araw-araw tanggapin mo ang Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kami ng Diyos ay iwanan walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. John 3:16, sapagkat kailangan pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mo sumampalataya sa Kanya ay hindi magpahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala pa tayong choice. Alam mo, wala kang choice. Sabi mo sa katabi mo, wala kang choice. Tanggapin mo si Lord araw-araw. Kasi alam mo bakit? Pag hindi mo kasi tinanggap ang Lord araw-araw, hindi ka safe. Hindi ka safe pag hindi mo tinanggap si Jesus araw-araw. Kahit sa bahay ka, kahit natutulog ka lang, hindi ka safe. Hindi ka safe pag walang Jesus. Kasi alam mo bakit? Pag walang Lord, tapos anytime, kinuha ka, diba? Wala. Useless lahat. Amen mo ba? Kaya, you need to accept Christ if you want salvation. Amen? Hindi ka maliligtas ng church. Hindi ka maliligtas dito. Hindi ka maliligtas sa inyo. Hindi rin ako maliligtas sa inyo. Hindi rin yung katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Yan, hindi yan maliligtas sa iyo. Hindi yan, kaya kung pakpakin yan maliligtas sa iyo. Tingnan mo katabi mo kasi baka may magdating ng pag-upo, hindi mo
magpakita yan. Pero sabi mo, makikita ka na kapatid, ba? Sabi mo sa katabi mo, pagdating ng judgment din, dapat magkasama tayo, ha? Lahat kami sa judgment din magkakasama. Huwag kayo makilala sa judgment din, lahat tayo magkakasama. Lahat ang harap sa Lord. Pero ang point doon, sa judgment day, lahat ba tayo hatulad na langit? Hindi dapat sabi mo sa katabi mo, langit tayo, ha? Sabi ng iba, di ba? Langit lang daw. Ayos. Alam mo, din yung point na, yun yung katabi mo kasi, hindi ano kiligtas. Si Kristo lang magdiligtas. Amen po ba? Hindi ko naman kiligtas. Hindi. Kaya huwag kang magdepende sa tao, sa Lord ka magdepende. Amen po ba? Ang kaligtasan hindi groupings, individual yan. Hindi ako tulad sa school na bubuhatin ka ng leader ko para makapasa. Hindi. Dito sa church may leader. Pero hindi ka bubuhatin ng leader para makaligtas ka. Kung sa school, si leader mo nagbubuhat sa'yo para makapasa ka, sa church hindi. Hindi ang leader ang magbubuhat sa'yo, hindi pastor. Kanya-kanya kaligtasan dito. Amen ba? Kaya nga, ang ginagawa dito, i-preach mo si Jesus, tanggapin mo siya, tawagin mo siya. Kasi ang pagtulis na Lord, individual din. Amen po ba? Kaya, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, magbalik ka na. Sabi ng iba, nandito naman ako sa church, ba't ako magbalik? Magbalik ka na talaga. Hindi porket tanda mo, hindi porket ka sa church ka, nakabalik ka na sa Lord. Hindi porket ka sa church ka, nagbalik loob ka. Pwedeng nagbalik loob ka sa church, pero hindi ka nagbalik loob sa Lord. Kasi kung ito ang nagbalik loob sa Lord, tulad ng nangyari kay Prophet kay Jeremiah, bumalik sa paglilingkod. Amen mo ba? Tapos imubabol. Kaya hindi lahat na nagbalik sa church, nagbalik sa Lord. Mag-serve ka. Amen mo ba? Amen mo ba? Kamay po tayo lahat. Pagpigit po ka mo, nais ka na nagbalik mo po sa Lord. Kapatid ka na mo, hindi po kita sa church ka, nagbalik ka na sa Diyos. Sometimes, yung mga tao wala na yung sa Lord, yung pa yung mga sa ministry. Minsan yung mga tao na sa ministry, sila pa yung walang prayer life. Sila pa yung walang devotion. Sila pa yung walang life. Kaya it's time na magbalik doon sa Panginoon. At pag-serve na totoo. Ask mo kung ano sa Lord. Close your eyes and humingi ng tawag sa Panginoon sa mga oras na ito. Kausapin mo siya. Hindi mo Panginoon. Sa mga oras na ito, lumalapit ako sa'yo. Hallelujah. Sige, magpapagawa ka. Yes, Jesus. Yes, Lord. Lord, I declare restoration. I declare revival to everyone living up here. In the name of Jesus.
Kapatid, buksan ang puso. Invite the Holy Spirit in your life. Invite Him. All it takes is one moment, Yes, Jesus. and just one touch from you. Ora basura. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. Yes, Jesus. I need you more than air. 'Cause nothing else, Jesus, nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. Yes, I live for you. I
at nakikirapan. Naririto ako, bibigyan ko kayo ng kakasinahan. Mag-ibigan kayo, gaya ng aking pag-ibig sa inyo. Mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo. Hallelujah.
name of Jesus Christ, we thank you, Lord, for everything you have done. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your presence. Tunay, Panginoon, ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na tapat. Those who call upon the Lord never see. Thank you for receiving the worship of your people. Thank you, Holy Spirit, for filling your people. Lord, I pray all of us here, use us for glory for you. Panginoon, tunay na wala kaming pagmamalaki sa iyong harapan. Kami ay mga mahihina o walang kakayanan. Alam mo, Panginoon, yung background namin lahat. Still, you are the God who called us. Thank you, Lord, for everything. And Lord, patuloy po na maghahal ka sa buhay namin. Patuloy na kalooban mo masunod sa buhay namin. Lord, I also pray right now as we keep tithes and offering. Continue to use this for the glory of your name. Bless the hands of every people, Lord, as they give. Ang mga kamay nila, Panginoon, nakikita mo, pagpalain mo sila. And Lord, alam mo lahat ng mga pinagdaan ng panambahan mo. Alam mo, Panginoon, mga pangailangan. And Lord, ikaw ang provide at patuloy gamitin mo rin ang aming mga buhay for your church, Panginoon. Salamat po, Lord. Binabalik ko namin sa lahat ng papulong pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen.